Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 3 minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas. Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kabilis ng panahon. November 16, 2023. Ngayon po ay Huwebes. Naulo na ating mga balita. Shearline, amihan, patuloy na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Traffic Czar Bong Nebrija sinuspinde sa report ng convoy daw ni Senator Revilla ang nahuli sa EDSA busway. Single ticketing system inilunsad naman sa San Juan City. Dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre palaban. Pressback ni dating Senador De Lima handang harapin. Police Major inamin na may relasyon sila ng nawawalang beauty queen sa Batangas. Anak ng dating pulis naman sa Negros Occidental, arestado sa Shabu. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng mga balita. Patuloy na makakapekto ang shearline at northeast monsoon o amihan. Magpapaulan ito sa malaking bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, apektado ng shearline ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Eastern Visayas. Kaya inaasahan ang kalat-kalat ng mga pag-ulan at thunderstorms ngayong maghapon. Samantala, amihan naman ang magpapaulan sa mga lalawigan ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora. Samantalang ang Ilocos Region, Resop Cordillera Administrative Region at ilan pang bahagi ng Central Luzon makakaranas din ng mga pag-ulan pero mga panandalian lamang. Inaasahang papasok na sa Philippine Area of Responsibility ang LPA ngayong araw o bukas. May tsansa pa rin itong maging isang bagyo. Sinuspende ni MMDA Chairman Romando Artes si Task Force Special Operations Chief Bong Nebrija. Ito'y matapos na iulat ni Nebrija na iligal umanong dumaan sa EDSA busway ang convoy ni Senator Bong Revilla Jr. Posibleng tumagal ng 15 hanggang 30 araw ang suspension ni Nebrija habang gumugulong pang investigasyon. Sinabi ni Artes na may paglabag sa ginawa ni Nebrija dahil nag-leak ang impormasyon tungkol sa mga nahuhuling motorista sa busway. Personal namang nagsorry si Nebrija kay Senator Revilla sa Senado. Inako ang pagkukulang at pagkakamali. Nasa totoo ka? I have no intention of ruining your name. Just that said, hindi po yung information of these people. So I relied on that. If it was a mistake, I like what I said to you, sir. Nagkakamali tayo, parang nagkakamali. And I apologize. Pero kung... You apologize to the investigation? Yes, sir. Yes, sir. I have already apologized, Carlo. Samantala, sorry nga ang dalawang opisyal ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kay Senator Bong Revilla Jr. Kasunod dito ng pagkakadawit ng pangalan ng senador sa mga motoristang nahuhuli dito sa EDSA bus lane. Paulit-ulit na humingi ng pamanhin si MMDA Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebrija dahil siya ang naglabas sa publiko ng impormasyong gayong hindi naman niya personal na nakita sa sasakyan ng senador. Nabatid na nagbase lamang pala si Nebrija sa impormasyon na sinabi sa kanya ng mga MMDA enforcer. Nagsorry din si MMDA Chair Romando Artes kay Revilla. Inamin ang pagkakamali ng ahensya at maling akusasyon habang tinanggap naman ni Revilla ang sorry ni Nebrija at ni Artes.
Galit na galit ngang itinanggi ni Senator Bong Revilla na nahuli ang kanyang sasakyan dahil sa iligal na pagdaan sa EDSA busway. Depensa ni Revilla, hindi siya dumadaan sa EDSA dahil mula South hanggang Senado lamang ang araw-araw niyang ruta. Sinabi nito na hindi lamang sa sabi-sabi o dahil lamang sa sabi-sabi at maling aligasyon, wawasaki ni Colonel Bong Revilla ang kanyang pangalan. Patapos naman ang paulit-ulit na sorry, tinanggap din ni Revilla ang dispensa ni Revilla at MMDA Chair Don Artes. Talaga nagkasala ako, halimbawa nagkasala ako, no? Bayad yan. Pero wala eh. Ako po ay nagpapasalamat ng PNC for your statesmanship, Senator, sa nabasag na mga. Asahan po ito na we will learn from this and gagamitin po namin ito kaya ito po ang sabihin pagkaayos po ng traffic sa kanila. Again, pasensya. Apology accepted. Salamat po. Itinanggi rin ni dating Ako Bicol Party List Representative Christopher Co na pag-aari naman niya ang Toyota Land Cruiser na nahuli ng MMDA na pumasok sa EDSA bus lane. Bukod sa hindian niya sa kanyang sasakyan, hindi rin niya siya gumagamit ng protocol plate na 8 kahit nung kinatawan pa lamang siya ng Ako Bicol Party List. Ayon kay Ko, dapat niya magsagawa ng malalimang investigasyon ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa naturang insidente at papanagutin din kung sino man ang lumabag sa batas trapiko. Una na ngang itinanggi ni Senator Bong Revilla ang mga lumabas na balita na nahuli ang kanyang sasakyan sa EDSA bus lane at sakay daw siya nito. Dahil hindi naman niya ito ang kanyang ruta mula bahay patungong opisina niya sa Senado. Pinayagan na nga ng Transportation Department na dumaan sa EDSA busway ang mga sasakyan ng mga matataas na opisyal ng gobyerno. Biglang nagbagong tono. Ayon kay MMDA Chair Don Artes, inirekomenda nila sa Department of Transportation na padaanin sa EDSA busway ang mga marked government vehicles kabilang ang sasakyan ng Pangulo, Pangalawang Pangulo, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Ibig sabihin, hindi lang public utility buses at emergency vehicle ang papayagang pumasok sa bus lane. Pero ang binigyan lang ng exemption ng Pangulo, Vice President, Senate President, House Speaker at ang Chief Justice. Samantala, sinabi ng Artes na kailangan pang pag-aralan ng maigi kung papayagan din sa busway ang mga sasakyang may protocol plates na 6, 7 at 8. Ala, sige. Gusto niyong mangyari, hindi magagawa natin. Nilinaw naman ni House Secretary General Reginald Velasco na ang House of Representatives ay hindi naglabas o nag-otorisa ng anumang opisyal na plaka ng sasakyan para sa kanilang mga miyembro. Ang pahayag ay ginawa ni Velasco kasunod ang ulat na may mga sasakyang may plakang 8 na nahuli daw ng mga tauhan ng Metropolitan Manila Development Authority dahil sa paglabag sa EDSA busway lane rules. Kabilang mano sa sasakyan ng isang Christopher Co. Sa mga nahuli, ngunit napagalamang wala namang ganitong pangalan ng kongresista sa Kamara. Tawag din ito hiniling ni Velasco sa Land Transportation Office. Yan din sa MMDA na agad nahulihin ang mga driver ng mga sasakyang may plakang 8. Kumpiskahin din ang mga naturang expired o mga plakang plaka. Nabatid na matagal ng paso ang mga naturang plaka. Na-issue pa ito noong 16 Congress para sa mga miyembro nito, kaya man para sa 19 Congress. Hindi umano naglabas ng ganitong plaka ang pamunuan ng Kongreso. Ala, sige. Kuno sa mga umaabuso at gumagamit pa rin ng mga protocol plates. Huli na kayo! Kaya masyado mainit ang mga balita. Mag-showbiz muna tayo. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, si Polo Rabales. Awat na daw muna ang paghuhubad. Ayan, sige. Sino ba si Polo Rabales? Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning!
Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, hindi itinanggi ni Polo Rabales na ayaw na niya. Kumbaga ay tama na yung ginawa niyang paghuhubad noon na kung saan ay nagpakita siya ng kanyang katawan. Nakikipagromansahan sa kapwa lalaki o maging sa babae. Hindi naman daw na baboy ang pagkatao ni Polo noong mga panahon na yon. Ginusto daw niya yung mga ganong pelikula at napansin naman daw ang kakayahan niya sa pag-arte. Pero paglipas ng ilang panahon, sinabi nitong si Polo na mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang mga proyektong walang kinalaman sa paghuhubad, pakikipag-sex at kung ano-ano pa. Bilang isang pamilyadong tao, may pamilya na kasi ito, may asawa at may anak, ay sinabi ng naturang aktor na bukod sa showbiz world, mas gusto niyang pag-ukulan ng mahabang panahon ang kanyang pamilya. Kaya tama na muna yung pagpapasexy at paghuhubad na yan. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Morley Alinio. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15, inilunsad ng San Juan City LGU ang single ticketing system sa bahagi ng uniform policy sa traffic violation at penalty system sa buong Metro Manila. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, presidente ng Metro Manila Council, kasado na ang full implementation ng single ticketing system sa lungsod. 6 na buwan matapos ang pilot run noong buwan ng Mayo. Na-turn over na rin ng MMDA ang 30 handheld services sa lungsod ng San Juan. Gagamitin ito sa pag-i-issue ng ticket sa mga driver na lalabag sa traffic rules. Ang Metro Manila Traffic Code 2023 ang magsisilbing guideline para sa system na may katapat na penalty sa traffic violation gaya ng mga sumusunod: disregarding traffic signs, illegal parking, lalo na kung attended man ito o unattended, number coding, violation daw po sa UBBRP, truck ban, light truck ban, reckless driving, unregistered motor vehicle, driving without license, tricycle ban, obstruction, dress code for motorcycle. Tandaan ho ninyo dress code for motorcycle, overloading, defective motorcycle accessories, unauthorized modification, arrogance at discourteous conduct ng driver. Kaya pagka nahuli na ho kayo, huwag na hong basta-basta ho nakikipagtalo. I-surrender nyo lamang ho ninyo yung payagan nyo na ho kayong matikitan. Nang sa gayon may pagkakataon naman kayo depensa sa sarili nyo. Kalaunan, Ang pakiusap naman din natin ho sa mga pasaway na mga traffic enforcer, siguraduhin ho ninyo yung magiging reklamo. Baka mabong rebelya kayo. Boss ninyo ang nadisgrasya yun, kasi naniniwala sa sabi-sabi. Okay, senator yan. Sakay si senator dyan. Sabi yung boss. Hindi naman pala nakita si Senator Bong. Naninindigan si nating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na hindi niya uurungan ang kasong isasampa laban sa kanya ni dating Senador Leila de Lima. Reaksyon nito ni Aguirre, kasunod ang banta ni de Lima, nakakasuhan siya. Kaya hindi na mga taong nagpakulong sa kanya. Sinabi sa DZRH sa radyo natin ni Aguirre na welcome sa kanyang pagsasampa ng kaso ni de Lima basta't may matibay silang ebidensya. Giniit pa ni Aguirre na malinis sa kanyang konsensya. Ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin bilang tagapagpatupad ng batas. Kung talagang meron silang ebidensya, then go for it. Demandan lang mo nagkasala. Pero ako, may personal ko, malinis po ang konsyensya ko, ginawa ko ang aking tungkulin lamang. And sa katunayan ay yan pong mahabang panahon po ang ginugol namin para mabuo o mabuild up ang case against Secretary de Lima. And katotohanan po, hindi tatagal yung kasong yan kung hindi mabigat ang kaso. Ay handa po akong harapin kung ano man ang isasampan nilang demanda sa akin.
Plano naman ni dating Senador Laila de Lima na sumulat ng aklat tungkol sa masaklap niyang pinagdaanan sa kulungan. Sinabi ng dating senador nais niyang magbigay inspirasyon sa mga political figure gaya ni Nelson Mandela at Ninoy Aquino Jr. Marami niya siyang karanasan na gustong ibahagi sa buong mundo matapos ang halos 7 taon niyang pagdurusa sa selda. Kumpiyansa naman si de Lima na mababasura ang huli niyang drug case dahil sa kakulangan ng ebidensya, gayon din ang kredibilidad ng mga testimonya. Umasa naman ang pamilya ni Catherine Camilon na makikita pang buhay ang beauty queen. Sa pareham ng DZRH at ang radyo natin, sinabi ni Catherine o ng ina ni Catherine na si Rosario Camilon, iniintay nila ang resulta ng investigasyon ng pulisya bago maniwalang patay ang beauty queen candidate. Ang pahayag ng pamilya Camilon ay kasunod naman ng report na may nakitang hibla ng buhok at bahid ng dugo sa pulang SUV na sinakyang o sinasabing sinakyan ng beauty queen. Kahit naman nga ho, meron ng mga nalabas na balita na may nakita na ganyan, na babaeng duguan. Pero hindi pa naman ho namin kinaklaro na yun ho talaga ang aming anak. Dahil hindi naman ho pa parang kita na mismong yung mukha niya, ang babae. Kaya sa isip po namin, sa puso namin, kami ho ay naniniwala pa na buhay pa ho ang aming anak. Umamin ang suspect na si Police Major Alan De Castro na may relasyon sila ng nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon. Ginawa ni Police Major Alan De Castro ang pag-amin kaugnay ng kanilang illicit affair nang iharap siya kina PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. at CIDG Director Romeo Karamat sa Campo Crame. Pero ayon kay Karamat, sa 30 minutong pag-uusap nila ng suspect, hindi ko mambibig nito ng tunungin kung may kinalaman siya sa pagkawala ni Camilon. Nag-I am sorry pa si Major kay PNP Chief Acorda sa pagkaladkad sa buong organisasyon sa misteryosong pagkawala ng beauty queen. Kasi hindi niya naman po pwedeng itanggi dahil syempre yung mga ebidensyang magsasabi ng kanilang affair hindi naman humay tatatwa. Arestado naman sa bypass operation ang isang anak ng dating pulis sa Negros Occidental. Kinilala ang suspect na si Giancarlo Chan, 39 anyos, nakunan ito ng 19 na hinihinalang shabu. 19 na gramo ng hinihinalang shabu, nagkakahalaga ng 129,000 pesos. Ayon kay Police Major Reyes Sara Villanueva, officer in charge ng Silay City Police Station, ang suspect ay nabibilang sa street level individual na siyang pinagkukunan daw po ng supply ng illegal drugs sa barangay Banago. Na-recover mula kay Chan ang 3,200 peso marked money, kotse, drug paraphernalia at 1,400 pesos pang pera. Ipinahayag pa ni Chan, ang ama ng drug suspect ay napatay nang hindi nakikilala pang mga salarin sakay ng motorsiklo sa Silay noong 2019. Subalit walang kinalaman ang naturang insidente sa kanyang pagseserbisyo bilang pulis. Nananawagan naman si Senator Christopher Bongo sa Department of Energy na tugunan ang brownout at i-monitor ang kuryente sa mga remote areas. Pahayag ito ni Senator Go sa plenary debates ng 2024 budget proposal ng Department of Energy kung saan inilahad dito ang kakulangan ng kuryente sa mga remote area ng bansa. Binigyan din pa ng Senador ang malaking papel na ginagampanan ng DOE sa supply ng kuryente lalo na sa mga barangay at sitio. Noong nakaraang pagdinig, itinuon ng Senado ang kanilang atensyon sa brownout sa Samal kung saan iginiit nito na maraming dapat isaayos sa kuryente ng lalawigan at hindi nare-resolve ang problema sa electrification. Aba, sa mga magigiting nating Senador, wag doon yung kalimutan ang Mindoro. Kawawa din ho yung mga taga Mindoro. Mga misis, amoy araw ba si Bunso pag-uwi galing ng eskwela? Bay dahil yan sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gamamit ng Shield Bath Soap regularly. Ang beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Mamalengke muna tayo. Nasa Grace Market sa Pateros. Si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Mayong buntaga, kaya nga Angel, narito na ang presyo ng panahing bilihin dito sa Grace Market Place sa bayan ng Pateros ngayong Thursday morning.
Sa sibuyas sa pula, Kuya Angel, yung local tumaas, nasa 180 pesos na ang kilo. Yung onion white imported naman, 180, habang yung garlic imported, ganun din. 180 ang kilo. Carrots, 160, habichuelas, 115. White potato, 140. Ang pechay, bagyo, 80, habang ang sayote, nasa 70 pesos ang kilo. Ang sugar white naman, Kuya Angel, ganun pa rin ang presyo, 90 pesos ang kilo. Yung sugar was 90, ang sugar brown naman 85, habang yung palm oil 90 pesos yung 1 liter, habang 30 pesos naman sa 350 ml nito. Ang ampalaya 100 ang kilo. Ang utong sa Ilocano o yung sitaw 100 ang kilo. Pechay native 90, kalabasa 75, ang talong 130, tumaas nasa 130 naman. Ang kamatis, tumaas yung talong nasa 130, habang ang kamatis tumaas din nasa 110 ang kilo. Ang tasim naman, Kuya Angel, 300 ang kilo. Liempo 340, habang ang whole chicken 170 pesos ang kilo. Kung kayo naman ay maglalaga ng itlog o sunny side up, yung itlog medium size, 7 pesos and 50 centavos bawat isa. Bangos na po yung Angel, 160. Ang tilapia, 160 rin ang kilo. Sa local rice naman po yung Angel, yung special, 55 pesos ang kilo. Sabi nga ng ibang mga negosyante sa Bisaya, unsao na lang. Kasi daw matumal na Kuya Angel ang paninda at sana makabawi sila sa mga susunod na mga araw. Mula sa kanunan sa Pilipinas, sa DZRH, ako sinutikasultuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche Kakas. Samantala, alam ba ninyo na nangunguna ngayon ang kamote sa lahat ho ng mga vegetable na sinasabi ho ng mga dalubhasa na masustansya, aba. Ayan doon sa mga nagda-diet. Alam na dis. Di ba? Iwas na muna ho kayo sa mahalang bigas Damihan natin ang pagkain ng kamote. Ganuduhin lamang ho ninyo na kung kakain ho kayo ng kamote, keep distance. Distansya ho ng konti. Pagka naparami ho ang kain, baka mamaya magkalat ho naman kayo ng methane. Methane yun. Actually, wala naman talaga dapat amoy yun. Kaya lang may dinaanan kasi yung hangin. Ayun, kaya nung yung dinaanan ng hangin na yun ang nagbibigay ng hindi ka nais-nais na amoy. Batay ito sa ranking na ginawa ng Center for Science in the Public Interest sa Washington. Taglay ho kasi ng kamote o ng sweet potato ang mataas na dietary fiber, naturally occurring sugars, complex carbohydrates, protein, vitamins A at C, iron at calcium. Sa lahat ng root vegetables, ito ang may pinakamababang glycemic index rating. Ang ibig sabihin po, hindi po ito nakakataba. Mabagal din pong natutunaw ang kamote. Parang corn, Mabagal na natutunaw ang kamote na nagdudulot ng dahan-dahang pagtaas ng blood sugar. Kaya mas matagal na nakakaramdam ng satisfaction ang taong kumakain nito. Kaya sa lahat ng mga nagpapasexy, aba, pakyawin nyo na ho yung mga kamote. Teka, baka mag-overprice, hindi pa kami nakakabili. Magandang umaga, Pilipinas! At para meron ho tayong pambili ng kamote, ito muna ang ating mahiwagang tunog. 2,000 ang naghihintay na premyo. Mahiwagang tunog! Yan, hindi ho yan tunog ng isang kuliglig na naghihilik. Dalawang items ho ang hinahanap natin dyan. Isang biodegradable at isang non-biodegradable. Hirap naman ng clue na yun. Pagkamadali, baka hindi tayo umabot ng 10,000. Diba? Pahirapan natin ang clue para mag-research kayo mabuti. Ito na lang. Pabilog. Yan, pabilog.
ang mga items na hinahanap po natin. Ang inyo pong masagot, ipadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Maganda umaga, Pilipinas! Mga mamis, pwede ho tayo mag-laundry day today. Kunoto ka ba sa makapit, madikit at malipit naman siya? Aba, all you need is pride. Ba't ba pahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggal ang matitinding madcha based on test sa chocolate, mud, and sebum cotton. Gawa po ito ng ACS. 28 na, makalipas ang alas 4. Pilipinas! 31 na makalipas ang alas 4 na umaga. Itinanggi ni Senator Bonggong report na si dating Pangulong Digong Duterte ang nasa likod ng planong kudita laban sa Marcos administration. Tinawag ni Senator Go na ang naturang report na intriga, malisyoso, fake news. Dahil hindi gawa ng dating Pangulo hindi gagawa ang dating Pangulo ng hindi naaayon sa batas. Ayon pa kay Senator Go, layunin lamang ng pagpapakalat ng maling impormasyon na lumikha ng gulo, pag-awayin ng dating Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Giniit pa ng Senador, ang mga nagpapakalat ng fake news ay gusto lamang siraan, intrigahin ang relasyon sa pagitan ni Tatay Digong at ng kasalukuyang administrasyon. Batay sa pagkakakilala ni Senator Go kay Mayor Digong, hindi ganoon ang dating Pangulo at dahil isa rin itong abogado, hindi ito gagawa ng hindi naaayon sa batas tulad ng destabilization plot. Umapila naman si PNP Chief General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis maging matatag at magkaisa sa gitna ng mga ugong ng destabilization. Idiniin ni General Acorda na dapat manatiling buo ang pambansang pulisya bilang iisang institusyon na may commitment sa serbisyo publiko. Umasa din si General Acorda na hindi masusubok ang PNP sa mga susunod na araw, buwan. Pero kung mangyayari man ito, sana raw ay nagkakaisa ang pambansang pulisya. Idinin ni Acorda na walang dahilan upang bumaba ang moral ng mga miyembro ng PNP. Aminado naman si Senator Amy Marcos na maluwag ang pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos kumpara sa Administrasyon Duterte. Kaya muling pinayuhan ni Senator Amy ang kanyang kapatid na magalit na, magwala na dahil sa talamak na korupsyon sa gobyerno. Ayon sa Senadora, paulit-ulit niyang pinapayuhan si Pangulong BBM na manakot na sa mga loko sa gobyerno dahil sa sobrang bait nito. Idinin pa na mababatas na bukod sa pananakot, dapat ding may mahuli, maparusahan na sangkot sa korupsyon at kabi-kabilang smuggling. Yes, sa palagay ko talagang kailangan, matagal ko nang sinasabi yan mabait ang kapatid ko Noong ko pa sinasabi, sa taong ko na kinukulit, na magalit ka na, magwala ka na dahil maraming loko. Matapos si Presidente Duterte, sabihin na natin na kamay na bakal, parang lumuwag ng gusto Kaya kailangan siguro manakot ng konti at kahit hindi takutan, talagang manghuli. Yun ang importante. Panay raid ng mga bodega, na smuggling, na kung saan-saan pumupunta. Pero saan yung kaso? Yun ang gusto natin malaman. May nakulong ba? Sa tingin ng Senador, dahil sa mga isyu ng korupsyon at problema sa pagkain, bumabagsak ang trust rating ng Pangulo. Pero nilinaw ni Senator Amy na ayaw niya ring pangunahan ang mga desisyon at mga hakbang ng kanyang kapatid ni si Pangulong BBM. Pero hindi naman pwedeng pangunahan ng Pangulo at nagkakaintindihan naman kami, marami na rin kami napag-usapan noon at pareho kaming aral sa tatay ko, alamin kung ano ang presyo ng bigas araw-araw sa palengke. Yan ang trabaho ko, aga-aga pa kasi yung tatay ko, pag lumampas yung isang ganta ng bigas sa 8 piso, nagwawala na yun. At napakahalaga nito dahil eto nga, bumabagsak yung trust, popularity, acceptance rating. Sinimula na ng Department of Budget na ipalabas ang halos 70 billion pesos na bonus at cash gift ng mga empleyado ng gobyerno sana all. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, ang year-end bonus ay katumbas ng isang buwang sweldo habang 5,000 pesos naman ang cash gift pa. Kabilang sa mga tatanggap ang mga tauhan at mga opisyal ng pamahalaan na may 4 na buwan ang nagtatrabaho o yun bang pumasok mula Enero hanggang Oktubre at 31. 45.3 billion pesos ang nakalaang bono sa mga kwalipikadong civilian personnel, 15.2 billion pesos naman sa military at uniform personnel.
Nasa 8.9 billion naman ang para sa cash gift ng mahigit 1.7 million civilian workers at mga MUP. Buti pa sila. Hoy! Mamaya, antabayanan po ninyo kung kayo po ay pensyonado, mga retirado ng na miyembro ho ng GSIS, ha? Baka may good news tayo kasi ang SSS sabi December 1, ikikredit na eh. Diskwento karaman, maagang pamasko ng Department of Trade and Industry, DTI Bataan, binuksan na sa publiko sa Plaza Mayor Ciudad de Balanga. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny. Nasa 52 food and non-food exhibitors ang lumahok sa maagang pamasko na binuksan ang diskwento karaban ng Department of Trade Industry DTI Bataan sa Plaza Mayor de Ciudad de Balanga. Kabilang dito ang 20 exhibitor mula sa Marikina, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija, Quezon City at 32 small and medium enterprises mula sa probinsya ng Bataan. Layunin dito na maitampok ang mga produktong gawa mula sa Bataan at mga produkto ng iba't ibang mga negosyante sa mura at abot kayang halaga. Ilan sa mga produktong mabibili rito ay ang kape, kasoy, kamote, chip, pastries, grocery items, plasticware, damit, sapatos, tsinelas, bag, wallet, iba't ibang klase ng pagkain, handicrafts, souvenir at arts and craft. Sa kanyang mensahe na isinagawang launching ng Caravan kahapon, November 15, sinabi ni DTI Bataan Business Development Division Chief Maria Concepcion Sanico na paniguradong matutuwa ang maraming mamimili sa 3 araw na aktibidad na ito dahil sa dami ng kanilang pamimili ang mga produkto na mayroong 10% discount. Nagpapasalamat din siya sa pamalang palalawigan ng Bataan, lokal na pamalaan ng Balanga at mga miyembro ng media sa kanilang suporta. Bukas ang trade fair na ito sa mga mamimili mula sa November 15 hanggang 17, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat. Extra lang, sumabit pa. Kaya paaba kakayungan sa ating mga suki dyan po sa Pampanga. At sa mga may lakad ngayon, huwag kalimutan magbaon ng family alcohol. 2 formulation ng family alcohol na pwede niyong pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Ayan yung mabangong isopropyl alcohol na gamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung makamay dahil meron po itong moisturizer. Inasayanayaan naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang una nitong multi-purpose evacuation facility sa Visayas Region. Ang 2 palapag na gusali ay nagkakahalaga ng 50 million pesos. Ito na ang pinakamalaking evacuation structure na itinayo sa Barangay Pulangi, Catarman, Northern Samar. Isa rin sa mga lugar na may napakaraming bilang ng mga pamilyang lumilikas kapag may dumarating na kalamidad. Kaya't todong pasasalamat ni Catarman Mayor Francisco Aurelio Rosales sa PAGCOR dahil naman sa ibinigay na bagong pasilidad. Ayon kay Rosales, ang evacuation center ng PAGCOR ay isang halimbawa kung paano tumutulong ang national government sa mga lokal na komunidad upang makinabang ang buong populasyon. Umahangad din ho si Mayor Rosales na magpapatuloy ang magandang partnership ng lokal na pamahalaan at PAGCOR. Mga pasaway at overloaded na truck hindi naman makakalusot sa San Juanico Bridge. Detalye ng balita mula kay Nonoy Triviana mula sa radyo natin Lawang. Good morning, Noy. Mahigpit ang paalala ng Department of Public Works and Highways Eastern Visayas sa mga tumatawid ng San Juanico Bridge na sumunod sa tinatawag na anti-overloading law upang makaiwas sa aksidente at aberya. Itong pahayag ni DPWH Eastern Visayas Regional Director Edgar Tabacon makaraang matanggal ang tinatawag na axle na pinagkakabitan na magkabilang gulong mula sa isang truck habang binabaybay ang kahabaan ng tulay. Lumilitaw sa investigasyon na umiwas sa tinatawag na weighbridge station ang truck at nagpatuloy lamang sa pag-arangkada kahit na ito ay overloaded na.
Paliwanag pa ng opisyal na ang Republic Act number 8794 ay nagtatakda na ang anumang truck ay hindi dapat lalagpasan 13 at kalahating tonelada kung ito ay babiyahe. Mas paiigtingin naman ang weight checkpoint sa magkabilang dulo ng tulay upang maiwasan ang kahalintulad na pangyayari at papanatili ang katatagan at kaayusan ng ikalawang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Laking pasasalamat naman ng mga otoridad na walang nasaktan o nasawi sa aksidente. Nag-uulat mula dito sa DYRN Radyo Natin 90.9 Lawang. Ako si Nonoy Triviana. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagang salamat, Nonoy Traviana, mula po dyan sa Radyo Natin Lawang. Maganda umaga, Pilipinas! Nangungunang party list group ngayon sa bansa, Tingog. Ito yung kinakatawan ni na Representative Yeda Marie Romualdez at Congressman Jude Asidre batay sa resulta ng survey ng RP Mission and Development Foundation Incorporated. Sa survey ng RPMD mula September 20 hanggang September 30. Sumali dito ang may 10,000 na mga registered voters sa buong bansa nakakuha ang Tingog Party List ng 97.5%. Ayon kay Dr. Paul Martinez, ang Global Affairs Analyst at Executive Director ng RPMD, sinukat sa survey ang mga nagawa ng iba't ibang party list group sa pagganap sa kanilang mandato bilang mga kinatawan ng Kongreso. Tinukoy din ni Dr. Martinez ang ginawang pagtayo ng Tingog Party List sa may o pagtatayo ng Tingog Party List ng 86 centers sa iba't ibang bahagi ng bansa noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic upang mas marami ang matulungan. Nagtabla naman sa ikalawang pwesto ang mga sumusunod. Ang Provinciano Party List ni Congressman Alfred de los Santos. Nakakuha ito ng 90.8%. Agimat Party List ni Congressman Brian Revilla, 90.5%, at AXIAS Party List ni Congressman Erwin Tulfo at Congresswoman Jocelyn Tulfo na may 90.1% performance rating. Ayos wala pa silang ginagawa. Maganda ng rating Bahay natupok sa sunog sa Catanduanes. Detalye naman mula kay Ray Baton Jr. Diyos marhay nga Ray. Sumuko sa pamalaan ang 3 miyembro ng New People's Army at 45 kasapi ng Underground Mass Organization sa sinagawang Pledge of Commitment at seremony na pinangunahan ni UWAS Albay Mayor Domingo Escoto Jr. nitong nakaraang Nobyembre 13. Ipresenta rin sa nasabing programa ang mga isinukong armas ng 3 NPA na kinabibilangan ng 2 M16 rifle, isang caliber 45 at isang 38 revolver. Mismong ang nasabing mga individual rin ang nanguna sa pagsunog ng bandila ng Communist Terrorist Group upang ipahayag ang kanilang pagtakwil sa kilusan. Ang nasabing aktibidad ay resulta di umano ng malawakang Modified Community Support Program ng mga sundalo, PNP at LGU sa mga komunidad na sakop ng bayan ng Uwas, Libon at Ligao City sa lalawigan ng Albay. Mula sa kaunaw ng radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr., tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Abalos Ray, magama na pumalaot para mangisda sa Silago, Southern Leyte, nawawala. Detalye mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, Jimmy. Mag-ama pinaghahanap matapos mawala ng magpalaot sa karagatan ng Silago, Southern Leyte. Kilala ng PNP mga nawawala si Felipe Romblon, 43 anyos, mangingisda, Alfie Romblon, 15 anyos, kapwa-residente ng Barangay Poblacion, Distrito Silago, Southern Leyte. Sa investigasyon ng PNP, Nobyembre at 13 pa nagpalaot ang mga mag-ama nakasakay sa bangkang ngayon hindi pa umuwi sa kanilang bahay. Sa kasalukuyan pinaghanap ito ng mga kinaukulan sa naturang bayan. Mula sa Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa gbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Tigan salamat, Jimmy. Maupay nga aga sa mga paminaw nato niya sa Tacloban. 72 anyos na pasahero patay naman sa barko sa Calapan City. Detalye mula kay Jerry Alcaide. Good morning, Jerry. Magandang umaga. Idineklarang dead on arrival ang isang 72 taong gulang na pasahero ng isang barko pagkatapos siyang mawala ng malay habang isinasakay ang mga pasahero at sasakyan sa isang barko sa pier ng Calapan papuntang Batangas at 12 ng Nobyembre. Ang pasahero ay nakilala na si Marcelo Evangelista na taga Bungabong, Oriental Mindoro. At ayon sa report ng Philippine Coast Guard, Oriental Mindoro, kasama niya ang kanyang anak na si Ohea nang makaramdam ito ng pagkahilo at pagsikip ng kanyang dibdib sa accommodation area ng barkong
MV Binibining Coron na biyaheng Batangas. Ipinaalam agad ng anak ang nangyari sa ama sa crew ng barko na kinontak naman agad ang mga tauhan ng Coast Guard at Philippine Ports Authority. Nakipag-ugnayan naman ang PCG sa Provincial Risk Reduction and Management Office ng Oriental Mindoro na rumisponde sa nangyari para sa initial assessment. Dinala ng team ng PDRRMO, PCG at PPA ang matanda sa Provincial Hospital sa Calapan, subalit idineklara itong dead on arrival ng doktor doon. Pinagbigay alam na rin ng Coast Guard ang nangyari sa iba pang kaanak ng biktima. Mula rito sa 96.9 radyo natin, Calapan City, Oriental Mindoro. Ako si Jerry Alcaide. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Jerry. Mga eksperto naman galing Japan, sinusuri na ngayon ang planong Luzon-Samar Bridge. Detalye ng balita mula kay Joyjon Balerite Acol mula sa 90.9 Radyo Natin Lawang. Joyjon. Magandang balita sa mga biyahero na labas-pasok ng Northern Samar na galing sa Luzon dahil kasalukuyang pinag-aaralan ng mga eksperto na galing sa Japan ang planong Longspan Luzon-Samar Bridge na nag-uugnay sa mga lalawigan ng Northern Samar at Sorsogon. Ayon pa sa lokal na pamalaan ng Northern Samar na ang isang linggong pag-aaral ay susuri sa lawak at mga kinakailangan para sa tinatawag na pre-feasibility study na sumasaklaw sa Luzon-Samar-Leyte-Mindanao linkage. Ang mga nasabing eksperto ay binubuo mula sa Infrastructure Development Institute o IDI ng Japan at Department of Public Works and Highways o DPWH ng Pilipinas, at ang gagawing pag-aaral ay upang magkaroon ng matibay na solusyon para makapagpatayo ng tinatawag na maximum na single span length at deep water foundation tulad ng mga tulay sa bansang Italy at Greece. Ang planong pagtatayo ng Luzon-Samar Bridge ay upang bawasan ang oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga pangunahing isla at punan ang mga puwang sa pangunahing daanan, at mas lumawak ang pagdadala ng mga kalakal na galing Luzon papuntang Visayas at Mindanao o vice versa. Kasama sa planong pag-aaral ay ang pagbisita ng team sa mga daungan ng Matnog sa Sorsogon at alin sa Northern Samar para sa tinatawag na bathymetric survey na isang uri ng water-based na survey na tumutukoy sa lalim at hugis ng lupain sa ilalim ng dagat. Inaasahang makukumpleto ang nasabing pag-aaral sa darating na Nobyembre 17. Ang Sorsogon-Samar Bridge Project na may tinatayang budget na umaabot sa 257 billion pesos hanggang 766 billion pesos ay binubuo ng tatlong mahabang tulay. Kasama sa ibang plano ay ang pagtatayo ng isang submerged floating tunnel at isang deep sea tunnel. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo Natin 90.2. Ako si Joyjon Balerete Acol. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat si Joyjon Balerete Acol mula po sa Lawang. Ay, sa mga suki naman natin dyan sa Quezon, ano ha? Maraming salamat ho sa inyong magandang production ngayon ng kakao. Kaya asahan natin ang masarap na supply ng tambliya at syempre ng tangerine chocolate na available po sa 0919-095-5935. Natulong nga po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na nating umaasa sa kopra ngayon, mga MSMEs na. Nagbebenta ho sila ng dekalidad na mga tsokolate. Pwedeng panglaban ho sa mga European brand. Kasarap pa. Tangerine chocolate, produkto ho yan ang mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino nga bang tatangkilik sa mga produktong gawang atin kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa mga suki natin dyan abroad, sa mga kababayan natin dyan, kung kayo po yung nag-iisip ng magandang pamasko, subukan daw po ninyo ang produktong gawa ng mga taga-lalawigan ng Quezon. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, i-place ho ninyo na mas maaga inyong mga order sa Tangerine Chocolate.ph nang sa gayon maisama nila sa kanilang December production. Available din po sa 0919-095-5935. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito'y talagang maipagmamalaki natin. Ayan, ha? Oy, teka muna. Maipagmamalaki. Ayan. Maipagmamalaki ba ng Partido Federal ng Pilipinas ang mga naglilipatang mga politiko ngayon? Galing sa ibang partido, lumipat sa ibang partido, lumipat na naman sa isang partido. Ngayon, dagsa naman sila sa partido ng Pangulo, ang Partido Federal ng Pilipinas. Kasama natin si General Tom Lanjon, Secretary General ng Partido Federal ng Pilipinas. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Ay, magandang umaga sa iyo, kasama ang ilo. Buhay ka. Ilan na ho lumipat sa Partido Federal? Itong nakalipas na Biyernes,
ay mga 32 naman yung mga local officials, mga congressman, city mayors, at ang governor ng Quirino Province at ang secretary ng DILG, Steven Herabalos, kasama kanyang butihing ama, ang mayor ng Mandaluyong. Kasama ang buong barangay po nila pati yung vice mayor, mga konsyal, at yung ABC barangay president po nila. Okay. So, ito yung kinagagalak ng aming hanay, ang Partido Federal ng Pilipinas, sa pagsapi nila sa ating hanay. Ano po? At it is an honor nga sa amin na being a political party, ang PFP. Anong credential ang hinahanap po ninyo doon sa mga gustong sumapi sa Partido Federal, General? Ang tagubilin po ng ating national chairman, ang nagalang-galang Pangulo ng ating bansa, ang nagalang-galang Ferdinand Marcos Jr., ang Pangulo ng Pilipinas. Dapat sila po ay alam nila ang tinatawag nating core principles ng hanay. Ano po? At yan po yung may panggit ko lang, kasama ang ilo, unang-una po yan yung Philippine God, PAC, ang tawag po natin. At ano man ang iyong paninibala, whether Muslim, o Katoliko, o Protestante, ang paniniwala sa may kapala, unang core principles po niyan. Pangalawa po yun yung human dignity, o tinatawag namin humanism. Ano po? At pangatlo, yung tinatawag natin patriotic federalism, na kaya nilang ialay ang kanilang buhay para pagtanggol ng Partido Federal o Federalism System of Governance, ang tawag. At yung pang-apat, yung ating tinatawag enlightened socialism. Ito po yung pagbibigay ng antas ng kanilang pamumuhay sa ating mamamayan. At panlima, na pinaka-importante po yung direct democracy. Yan po ang tagubili natin mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. palakasin ang ating powers for decision, yung decision making ng mga barangay at local government. General, parang hindi niyo yata naisama yung winnability sa darating na eleksyon. Kasama ba yun? Okay. Okay naman po yung winnability. At kailangan po, yung mga kung saan sila po galing, magsusumiti po sila ng kanilang irrevocable letter of resignation for their former political party. Sa ngayon, mga ilang miyembro na ng, ilan na ho ang miyembro ng Partido Federal? Siguro 2 milyon na po yun sa mga sa grassroots, kasi sa grassroots kami nagsisimula Okay. Ito naman, yung mga pumapasok na electoral sector, ito yung mga nahalal. Ano po? At sa katunayan, noong August 23 yata yun, tumumpa naman ang 21 gobernador ng ating bansa. Dahil po ang chairman ng League of Provincial Governors ay ang aming Pangulo ng hanay ng partido, ang buting South Cotabato Governor Reynaldo Tamayo Jr. Mula last year, mga ilan ang nadagdag ho sa inyo? Marami po last year kasi marami po yung mga nanalo sa mga lokal naman. Na lumipat din. Mayor, vice mayor po. At mga konsehal sa buong bansa. Kung naulat, tinatanggap niyo pa rin, General? Ano po yun? Kung naulat, natalo, hindi pinalad sa mga nagdaang eleksyon. Lahat naman po sila dadaan doon sa tawag natin ang indoctrination ng ating core principles. Sabi po na, wala pong pinipili po yan. Ang sabi lang nating tagubili na ating national chairman, pag sila naniniwala at gusto sumapi sa atin, at yun na nga, ang pagtatag na nito, sabi po niya, mahirap yung palipat-lipat ng partido. Kung sino nakaupo dyan, kung malakas, lilipat. Ito kailangan, meron na tayong adikain na dapat paunlarin ang ating bansa sa bagong Pilipinas. Bagaling. Anyway, congratulations. So, mahigit 2 milyon na ang pero doon sa 2 milyon, ano ito, mga politiko ito or
Anong kategorya yung binabanggit nyo 2 milyon? Pati Ang supporter? aming simula ho kami niya, tinatawag natin Balay Federal, yung indoctrination. Doon po kami sa grassroots ang kisimula eh. Ang aming hanay po ay ito'y hanay o samahan po ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda. Yan pong mga teachers, mga overseas Filipino workers. Mga 80 po ang ating chapter sa buong mundo. Ay sumumpa ho yan noon bago magkahalalan na sumapi sa ating hanay. Okay. May napipisil na kayong ilalaban sa darating na presidential election. Matagal pa naman, no? Opo. Pag-uusapan po yan at kasalukuyan sa nasa level po ng indoctrination at recruitment ating mga barangay. Opo. Okay, sige. General, maraming salamat. Ingat po kayo. Thank you. Salamat. Mabuhay po kayo sa Manila. Maraming salamat. Si General Tom Lanchon, ang Partido Federal ho ng Pilipinas ngayon ang dinadagsa ng mga politikong naglilipatan mula po sa PDP laban. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sus, may kabilis talaga ng oras. 3 minuto na lamang mag-aalas 5 na. Baka ho hindi magandang gising nyo, ha? Ibig sabihin, hindi ho magandang tulog nyo. Para magkaroon tayo ng magandang gising, kinakailangan deep ang ating sleep. Maganda ang ating tulog. Ang nakakatulong po sa atin ngayon para magkaroon tayo ng magandang tulog kahit na medyo kulang ang ating oras sa pagpapahinga sa gabi ay ang Ultabayo. Ano ba itong Ultabayo? Ito po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na dinevelop po ng mga dalubhasa dito po sa Pilipinas. Ang postbiotic po naman ay i-develop ng mga dalubhasa sa Japan. Inaral ho nila, tinuklas para ho yung isang helpful dead organism, microorganism, maipasok din sa katawan. Hindi kamukha ng postbiotic at saka ng prebiotic at saka ng probiotic na live microorganism. Ito ho mga patay na dead microorganism at yun ho ang pumapasok sa ating katawan para i-activate yung commander ng ating immune system at malabanan ng mga sakit at infeksyon. Nakatutulong para magkaroon tayo ng magandang tulog. May sapat na lakas tayo sa kinabukasan. Rehistrado po ito sa Food and Drug Administration. Yun ang importante. Kaya ito po ay rekomendado ng mga doktor. Mabibili sa Lazada, Shopee at TikTok. Siruhin lamang ho ninyo na ito po ay galing sa Tioxis Health Ventures. Para po sa karagdagang impormasyon, mga katanungan ho ninyo na may kinalaman po sa inyong kalusugan, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580 para sa karagdagang impormasyon. Sa panahon ng pagbabago, kailangan natin ng kaagapay sa ating buhay, lalong-lalo na sa masarap na tulog. Ultabayo. Available po sa Zamboanga, dyan po sa John's Pharmacy, dyan po naman sa San Pedro, Laguna, sa Pasmed Pharmacy. Pero dito ho sa Metro Manila, malapit-lapit na rin sa mga pangunahing botika. Oras mo na sa buong kapuluan, 2 minuto na lamang, alas 5 na ng umaga. Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga, tuloy tayo sa mga balita. Hoy, para ho doon sa mga naghahanap ng bahay dyan ho sa Central Luzon, huwag niyong kalimutan, ha? Yung pong offering ho sa atin ng Westchester Realty, 20,000 pesos all-in down payment. Pwede ka na maglipat bahay agad. Pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Ang kagandahan nito, yung pong mabibiling bahay ay nasa loob na po mismo ng township kung saan nandun ho ang palengke, munisipyo at iba pang mga amenities, eskwelahan, simbahan. Ang wala yan lahat dun, ospital. At kung ngayon ho kayo bibili at magpapareserve ho ng bahay dyan po sa mga proyektong yan ng Westchester Realty, may chance pa kayong manalo ng brand new car at iba pang exciting prizes. Kaya pagka nagkataon, bago ng bahay nyo, bago pa ang kotse nyo. Sinaluduhan naman ni Vice President Sara Duterte ang mga dating pangalawang pangulo ng bansa dahil sa pagpapalakas ng Office of the Vice President. Ayon kay Mayor Inday, Vice President Inday, dahil sa sigasig, talino at matatag na pamumuno ng mga dating Vice Presidents, naging mahalagang parte na kasaysayan ng Office of the Vice President at sa buhay ng Pilipino.
Ginawa ng pangalawang Pangulo ang pahayag sa selebrasyon ng ika-88 founding anniversary ng Office of the Vice President sa Mandaluyong City. Ipinakita rin ni Vice President Inday ang National Anthem institutional video. Tampok ang lahat ng mga Vice President sa Pilipinas mula kay Sergio Osmeña Sr. hanggang kay dating Vice President Leni Robredo. Korte Suprema naglabas ng order kaugnay ng kikilalaning gobernador at vice-gobernador sa Maguindanao del Norte. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, Aris 19. Jun, assalamualaikum Jun. Alaikum assalam ko yung Angel. Nagpalabas na ng ruling order ang Supreme Court kaugnay sa kung sino ang kikilalaning gobernador at vice-gobernador ng Maguindanao del Norte. Inaatasan ng Supreme Court si Maguindanao del Norte Vice Governor Bay Fatima Aini Sinswat na magpalabas ng satisfactory ground within 10 days period upang maipaliwanag ang kanyang panig kaugnay sa manoy hindi niya pag-inform sa Supreme Court nang i-appoint siya ng Pangulong Marcos Jr. bilang Vice Governor ng Maguindanao del Norte noong April 28, 2023. At dalawa silang nanumpa ni appointed OIC Governor Abdul Rauf Makakwa sa Malacanang kasama ng mga board members. Ayon sa Information Office ng Supreme Court, nakabatay sa tugon ni Vice Governor Sinswat kung nararapat ba siyang makontempt o hindi. Sa inilabas na ruling ng Supreme Court kaugnay sa kaso, may mga batayan umano na inabandona ni Sinswat ang kanyang claim sa posisyon ng pagka-governor. Ito'y nang manumpa na siya bilang Vice Governor. Nakita rin ng korte na walang naging objection si Bay Aini Sinswat nang i-appoint ng Pangulo bilang OIC Governor si Makakwa at sabay nga silang nanumpa sa harapan ng Pangulo sa Malacanang. Nakita rin ng korte na positibo umano ang hakbang o intensyon ni Bay Aini Sinswat na i-abandona na ang post nito bilang gobernador dahil alam umano nitong hindi niya maaring gampanan ang dalawang functions nung nanumpa siya bilang Vice Governor ni Governor Makakwa. Ngayong araw magpapatawag ng press conference sina MILG Minister Attorney Nagib Sinarimbo at appointed OIC Governor Abdul Rauf Makakwa upang formal na i-anunsyo ang court ruling na ito ng Supreme Court. Anumang oras maaari rin natin marinig ang statement ng mga abogado ni Vice Governor Aini Sinswat hinggil sa isyong ito. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Sukran Jun, maraming salamat. And speaking of korte, congratulations muna sa bagong presiding justice ng Court of Appeals. Itinalaga po ng Pangulo at nanumpa na rin sa harap ni Chief Justice Gesmundo si presiding Justice Mariflor Punsalan Castillo. Yan po ang bagong presiding justice ngayon ng Court of Appeals na itinalaga po ng Pangulo. Presiding Justice Mariflor Punsalan Castillo, binabati ka syempre ng ating mga kaibigang CA Justices, lalong-lalo na si Justice Max De Leon. At syempre, ang Cebu Station ng Court of Appeals, lahat ng mga justices dyan, sa pangunguna ni Justice Pam Magsino, binabati ho kayo, Presiding PJ. Good luck and congratulations. Pinalitan niya ang nagretirong si Presiding Justice Remedios Salazar Fernando. Oy, congratulations din sa mga bagong hirang na mga judges naman. Para po sa Bacoor City, si Judge Nikki Rose de la Peña Esperanza. Gayon din si Judge Carisma Nolasco. Judge Persipon Mir Bilena, si Judge Berna Cabiles Tornejos, si Judge Romano Diaz, Judge Proilan Pitpita. Para po naman sa Imos Cavite, si Judge Sandra Bato, si Judge Paul Plor, Judge Eduardo Sulangon, si Judge Sharon Pritz Hapson Pereras, Judge Caroline De Jesus Isguera. Sa Tagaytay naman, itinalaga si Judge Andy De Vera, Judge Luvet Joy Belsa. Sa Calamba City, si Judge Alvin Tanguangco. Sa Binyan City, si Judge Rian Arizala Joaquin. Binyan City din, Judge Christopher Hernandez. City of San Pedro, Laguna naman, si Judge Lisa de la Cruz, Judge Beryl Vergara, Judge Lalaine Maranan Kabatingan,
Para po naman sa Batangas City Batangas City si Judge Maria Socorro Godoy, Judge Concepcion Billones, Judge Jacqueline Palmes, Judge Ann Catherine Manigbas Bautista, Judge Juana Arellano. Marami-rami ho yung inilabas na listahan ho ng mga judges ho ngayon para po sa Region 4. Sa Taal, Judge Nelson Ditan. Antipolo City naman si Judge Monica Cecilia Alameda de Mata. Congressman Romy Acop, meron kang i-welcome ng mga bagong judges. Si Judge Don Ace Mariano Alagar, Judge Mario Pocholo Telan, Judge Maria Ella Cecilia Dumlao Escalante, Judge Ralph Jerome Salvador, Judge Christine Ria Cirillo. Sa binangona naman si Judge Romeo Carmelito Conge, si Judge sa Morong to Renato Abastillas Jr., Morong din Judge Judith Ramos Caraan. Sa Calawag, Quezon, si Judge Jessery Espinas Dionisio. Sa Katanawa naman, Quezon, si Judge Julius Francis Galvez. In Panta, Quezon, Judge Rodolfo Kitulbo Jr. Sa Lucena City, si Judge Alan Lobo. Ayan, Governor Helen, meron ho kayong i-welcome na mga bagong judges. Uy, sa Romblon, Mayor Guard Montojo. Ang bagong judge dyan ay si Judge Cyril Poha. Puerto Princesa, Palawan naman, si Judge Ryan Hartzell Balisacan. At sa Bukay Abra, si Judge Cristina Astudillo. Congratulations sa ating pong mga bagong judges. Maganda umaga, Pilipinas! Ang SSS magbibigay ho ng kanilang Christmas gift para sa mga membro ngayong pong December 1. Kasama naman natin, baka sakaling may good news. Ang Vice President for Corporate Communication ng GSIS, ang ating kaibigan, matagal na nating kaibigan ito, at napakaswerte ng GSIS at lumipat ito dyan. Ang magandang si Marge Sorilio. Ate Marge, magandang umaga sa inyo. Kumusta na ho kayo? Kuya Angel, isang maginhawang umaga, isang magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay ng Magandang Umaga Pilipinas. Sa ngalan po ng aming PGM Week Veloso ay tama ka po, meron po tayong magandang balita para sa ating mga pensyonado mula sa GSIS. Kagaya po ng SSS ay makakatanggap din po ng Christmas cash gift ang amin pong mahigit 400,000 old age retirement pensioners at disability pensioners sa December 6 po naman ito. I-credit po ito sa kanilang mga account at abangan na po nila, sigurado na po ito. Kaya hindi na po nila kailangan magpunta sa anumang opisina ng GSIS. Hintayin na lang po nila gamit ang kanilang mga e-card at pwede naman po nila itong i-withdraw sa anumang ATM. Yan ang maginhawang balita talaga, di ba? Hindi ka napipila. Diretso ka na lang, i-withdraw mo na. Teka muna. Sa December 6. Ma'am Marge, sino ang eligible na tumanggap? Ang eligible po na tatanggap ng ating Christmas cash gift ay ang tinatawag naming old age at disability pensioners. Sa amin pong latest na pagtatala, mahigit 413,000 po sila sa GSIS. So, abangan lang po nila. Kailan nga ito? Ipapasok na yan. December 6, di ba? Sabi nyo? December 6 ang e-crediting, kuya. Okay. So, by December 6 na sila mag-check? Magpapasok, check na po nila sa kanilang ATM sa December 6. Okay. Ayan po ay i-credit kung ano po yung kanilang servicing bank. Pwede pong Land Bank, pwede naman pong Union Bank. Pero pwede po itong i-withdraw sa anumang ATM. Pare-pareho ba yung cash gift? Iba-iba po, ang level ng cash gift o amount na kanila pong matatanggap. Kung sila po ay nung isang buwan ay tumanggap ng cash gift na mahigit 10,000 piso o pababa, maximum po ng 10,000 piso ang matatanggap nila ngayong taon. Ngayon po, kung last November 2022 ay tumanggap naman po sila ng mahigit 10,000, ayon po sa aming board reso na ibaba ng aming board, ang matatanggap po nila ay up to a maximum of 12,000
600. Teka muna, paano kung suspended daw ho yung status ng pensioner kasi hindi siya nag-appear? Ayun, kaya importante po talaga kuya na gawin yung tinatawag naming appear or renewal of active status. Wala naman pong problema, wag po silang maalarma dahil pwede naman po silang mag-undertake ng kanilang renewal o appear. Mag-text lamang po sila, mag-email sa anumang opisina ng GSIS para po sa kanilang schedule. At kuya, gaya nga ng napag-uusapan ninyo ni PGM Week, ang appear po ay pwede namang gawin, pwede lang gawin online via the GSIS Touch mobile app. So, kung meron po sila, alam ko meron naman halos lahat ng smartphone, kung may magandang internet connectivity, download lang na po nila yung GSIS Touch at right there and then using their facial recognition ay pwede na po silang mag-appear at matatanggap na po nila yung kanilang karampatang pensyon. Ayan. Pero pagka nag-appear ho kayo, kinakailangan meron kayong dyaryo, reference o kaya kalendaryo, to prove na yan ho ay current. Oo. Pero kuya, alam mo naman ngayon, age of technology na tayo, di ba? Digital age. Dati yun, nakailangan. Ngayon wala na ganon? Ngayon, kasi medyo high-tech na nga ang ating ngayon, sistema o proseso, yung mukha na lang. Facial recognition features, no? So, yun na yung ginagamit ngayon ng GSIS at yan ang in-upgrade na namin. Dati yun, meron kalendaryo o kaya sa TV, papakita mo yung date. Ngayon wala na. Kasi nga medyo tinaas na natin yung kalidad o level ng ating pag-a-appear. Hindi, pero kung gusto ninyo halimbawa, maganda naman yung inyong background, edi itong i-download nyo itong pag-uusap namin ngayon ni Ate Marge, ha? Sa Rex TV. Pwede. Ayan, nakalagay yung date, yung oras, wala nang wala nang question. Uy, alam mo ba, yung mga iPhone pala natin ngayon, pag pumunta ka ng Japan at saka ng South Korea yata kung hindi ako nagkakamali, hindi mo pwedeng i-mute. Hindi yung hindi daw pala po automatic pala, hindi nasa-silent yan dun. Kasi doon pala matindi ang problema nila sa voyeurism, Kaya para yung camera tutunog pagka nagpicture ka, lalong-lalo na kung hindi yun yung gusto. Hindi siya na-mute. Pero Korea lang at saka sa Japan. Sa Pilipinas, pwede pa rin, Ayun. Tatandaan ko yan. So, ganun ang gagawin ninyo, i-download ninyo yung G-Touch ng GSIS para mas madali yung inyong pag-a-appear. Ayan, okay. Congratulations. Sige. So, abangan na lamang nila, Ma'am Marge, by December 6. By December 6 po, ang e-crediting ng ating Christmas cash gift para sa taon na kasalukuyan, lalong-lalo na, gusto ko po, talagang may strict instruction po ang aming PGM dyan at ganun din po yung chairman namin, si Chairman Rodolfo Del Rosario Jr., na dapat within the first week of December ay ma-credit na at dahil ito yung maagang pamasko ng GSIS para sa aming mga pensyonado. Okay, sana all. Sana all. Thank you, Ma'am Marge. Magandang umaga po. Salamat Kuya Angel. Magandang umaga. Maginhawang umaga sa lahat ng mga pensyonado at mga retirado at mga miyembro ng GSIS. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan. Pero abangan din ninyo yung maginhawang buhay dito po sa DCRH tuwing Thursday and Tuesday. Alas 10 ba ng umaga? Basta mga bandang alas 10 yung ating programa kasama si PGM Wick Veloso. Happy birthday muna sa ating kaibigang si Brian Posadas. Ayan, si Brian Posadas ang tigasing bossing ng Theoxis Health Ventures. Ayan, sabi ni Sir Brian, siya daw ay isang living proof sa bisa ng Ultabayo kung kayo po ay may nanlulupaypay ng hinaharap. Ayan, kasi si Mrs. ay buntis ngayon. Talaga, Sir Brian. Happy birthday, Hindi ko nasasabihin kung ilang taon ho kayo, Oy,
Happy birthday din. Ito pa, isa pang tigasin. Ang mayor naman ng Carmen, North Cotabato, si Mayor Roger Talinio. Ayan, Manang Roger, belated happy birthday. Siya po ang poging tatay ni Governor Lala Talinio Mendoza ng North Cotabato. Manang Roger, happy birthday. Binabati ho kayo ng mga taga North Cotabato at syempre ng mga taga Carmen. Ang Carmen po ang tanging bayan dyan ho sa North Cotabato na ang munisipyo ay may escalator. Ganun ho sila katinderon. Ayan. And congratulations din pala sa aking pamangkin na si Lloyd Encio. May bagong branch na naman ho yung Saki Sweet Treats. Sinasabi ko ho sa inyo, kinakailangan talaga. Ano tayo yan bang nagsusumikap, Mantakin nyo, dati ito naglalako-lako lang sa mga kapitbahay, yung kaya nilang makumbinsi na masarap yung kanilang pastillas. Abang ngayon, big time na. Yung Saki Sweet Treats, nasa iba't ibang mga mall na at meron na namang bagong bukas na. Lloyd, i-text mo nga sa akin kung saan itong bagong lugar na ito at kung saan ho sila po pwedeng umorder online. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama natin si Alzal Aurelio mula sa Pag-asa. Alamin natin ang latest, lalo pat may inaantabayanan ho tayong sama ng panahon na papasok ho sa Philippine Area of Responsibility. Alzar, good morning! Naputol si Alzar. Alzar, try natin ulit. Alzar, yuhu! Naputol. Anyway, sige, babalikan natin si Alzar. Samantala, ibiniti naman ng Senado ang pag-aproba sa panukalang 934 million pesos na budget ng Commission on Human Rights para sa 2024. Nanganganib na magkaroon ng zero budget ng CHR matapos umanong suportahan ang decriminalization ng abortion. Naungkat ni Senador Alan Peter Cayetano ang report na suportado ng CHR Executive Director na si Jacqueline De Guia ang panukalang i-decriminalize ang abortion sa bansa. Sinabi naman ni Senador Jingo Estrada, hindi nila tatalakay ng budget sa plenaryo hanggat hindi binabawi ng CHR ang naging pahayag. Kinumpirma naman ni De Guia sa pamamagitan ng Estrada na sinangayunan niya noon ang nawag ituring na krimen ng abortion pero klinaro niya na hindi siya pabor dito. Ayan, balikan muna natin si Alzar Aurelio mula sa Pag-asa. Alzar, good morning. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Makakasa pa rin tayo ng mga pag-ulan dulot ng Shareline at Amihan. Ngayong araw po ay may mga inaasahan tayong maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at nagkasamang thunderstorm sa Bicol Region, ganun din po sa Eastern Visayas, Caraga, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Quezon, Marinduque at Romblon. Dulot po yan ng Shareline. Ito yung combination ng malamig na hangin at mainit na hangin. Samantala, dahil sa Amihan, may mahihinang pag-ulan sa Cagayan Valley, ganun din po sa Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province at Aurora. Sa lalabing bahagi naman ng bansa, kasama ang Metro Manila, ay inaasahan po natin na magiging maganda at maliwanag sa panahon, maliban na po sa mga isolated na pag-ulan. Dahil po sa malakas na hangin, dahil sa Amihan, meron tayong gale warning. Ibig sabihin ito ay may inaasahan po tayong mga matataas ng alon na kung saan ay delikado po pumulat ng ating mga kababayan sa buong seaboard ng Northern Luzon at sa eastern seaboard ng Southern Luzon, Central Luzon, Visayas at Mindanao. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 25 hanggang 29 degrees Celsius. Yan po ang ating update sa ating lagyan ng panahon. Mula sa Pag-asa, ako po sa Alzar de Aurelio. Maraming salamat si Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Ayan kaya kinakailangan ho, bukod ho sa paghahanda natin sa mga dumarating na mga kalamidad, yung short-term na paghahanda natin, dapat may long-term preparation ho natin din ho tayo. Kasama ho dyan ang pagtatanim ho ng puno. Magtatanim ng kawayan siguro para gumanda ho yung bumilis ho yung pag-convert natin ng mga kalbong bundok into green. Kaya magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, yun ang ating laging panawagan. Pero alam ba ninyo, hindi lahat ho ng halaman naman talagang binalansin ho talaga ng Panginoon. Kasi merong mga halaman ho na highly poisonous.
Bibigay ko halimbawa ho sa inyo itong water dropwort. Ang water dropwort po ay mula po sa carrot family. Flowering plant po ito. Native to Europe, North Africa at Western Asia. So meron din ho sa Western Asia, no? Ito po ay lumalaki sa mga damp grasslands at mga wet woodlands. Kadalasan po sa gilid ho ng mga ilog at mga stream banks. Ang lahat ho ng bahagi ng halamang ito ay extremely toxic at napakalaman pong nagdudulot ng pagkalason sa tao at kahit na sa livestock. Ayan, kaya mag-iingat ho kayo dito ho sa tinatawag na water dropwort. Tingnan ho ninyo yung itsura. Pero sabi ho nga, dahil ito ay highly poisonous plant, if it kills you, it will cause you smile after you die. Ang tawag ho naman daw dyan ay sardonic green. Akala nyo, hindi ko na-research Ano naman yung sardonic green? Sardonic smile. Kasi daw po, nung mga unang panahon, yung mga tao sa Sardinia, ang tawag sa kanila mga sardi at mga sardoni, parang costume na ho nila na pumatay ho ng mga matatandang tao, mga siguro yung mga hindi productive sa lipunan, At habang sila po pinapatay, tumatawa sila ng pagkalakas-lakas. Ang tawag po doon sardi laugh. At doon ho nagsimula yung sardonic smile, sardonic laughter. Para mga buang Ayan, pinanggagalingan ng sardonic smile. Tapos ito naman para din ho sa inyong kaalaman. Alam ba ninyo na yung mga nangyayari sa kapaligiran natin? Halimbawa, di ba nagdamo tayo? Umaamoy. Ayan Yung amoy naman niya ng damo, yan po pagko-communicate nila sa iba pang mga halaman. Yan po ay distress signal na inire-release po ng mga damo. Ina-alert po yung mga halaman sa paligid nila of an impending damage. Kaya kita nyo, alam nyo, hindi nagko-communicate ang tao. Nagko-communicate din po ang mga halaman sa isa't isa. Ayan At eto po naman, alam ba ninyo na ang mga honeybee, ang mga honeybee, ang tanging nilalang dito ho sa mundo na nagpo-produce ng natural food na hindi pumipinsala ng anumang buhay. Any kind of life. Galing ho ng mga bubuyog ng mga honeybees kaya pagka nakakita ho tayo ng honeybee, itaboy lang ho ninyo, huwag yun nasaktan dahil sila po ay hindi ho sila namiminsala. Katunayan, napaka-importante po ng honeybee. 70% po ng ating gulay, prutas at iba pang mga halamang kinakain, pinakikinabangan ay nagpo-propagate dahil po sa mga honeybee. Ayan, yan po ang ating mga dagdag kaalaman. Maganda umaga, Pilipinas! Mabuti pa ang mga honeybee, laging kabutihan ang kanilang iniisip. Kaya panawagan ho natin doon sa mga back officials ng iba't ibang mga government projects. Ang isipin ho ninyo, yung mga pondong ginagastos ho ninyo ay mula po sa kaban ng gobyerno. Yan po ay galing sa buwis ng tao, utang na papasanin ng ating mga apo. Ayan, halimbawa dito, yun pinakita ho natin sa inyo nung mga nakaraang araw, kahapon, na proyekto ho dyan sa Zamboanga, yung Zamboanga Circumferential Road. Mantakin ho ninyo, dispalinghado yung pagkakagawa. Pakita nga natin sa kanila. Kaya nga ho, nababahala ho tayo doon sa report na ito pong Positive Builders and Trading, gagawa ho na naman ng isang proyekto dyan po sa may Central Luzon. Kulang naman pala sila sa equipment. Substandard na ho yung mga dating nagawa. Dapat kung papasok ko kayo sa isang kontrata sa gobyerno, tiyakin ho ninyo na kayo ay handa na mag-deliver ng dekalidad na mga proyekto. Maganda umaga, Pilipinas! Dapat utak bubuyog tayo. Dapat utak honeybee tayo. Diba? Kaya lang naman nangangagat yung bubuyog, yung honeybee, pag inatake ho natin yung kanilang colony. 26 na makalipas sa alas 5 ng umaga. Champion! Go! Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat.
Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat bahid linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Una na naman ang kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Sa pinakahuling Kantar Media Survey, number 1 tayo sa buong Metro at Mega Manila. DZRH number 1. Maraming salamat po. Sama-sama tayo, Pilipino. RH number 1. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat tawanang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat tawanang katapat. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Natin ang isa sa mga ginagalang nating political analyst, si Professor Ramon Casiple. Prof, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga din sa inyo. Ayan, talagang para dapat ho siguro pambansang prutas ho natin ang balimbing, ano ha? Uso na naman ang balimbingan. Ano bang indication ng pagbalimbing na naman ho ng mga politiko, Prof? Itong nangyayari ngayon drama sa Kongreso at saka sa mga ilang partido, nag-uusap-usap din. Mukhang malayo pa yung mga eleksyon katatapos nga lang ng local na eleksyon. Ito na naman. Barangay yung katatapos. Barangay. Katatapos. Oo nga. Wala pa namang napakalaki na eleksyon na pambansang antas na naka-schedule na. Pero as early as now, na-anticipate ko na naghahanda na. Hindi lang para sa susunod na eleksyon, pati na yung 78 elections, mukhang presidential election, mukhang kasama na sa mga usapan. Di ba too early? Sabi too early nga Oo. Too early. Pero alam mo naman yung mga politiko, wala nung usapin ng too early sa kanila What will it impact sa ating community o sa ating economy? Nako, yan ang delikado. Kasi nauubos yung oras dyan sa mga politika na yan. Yung mga problema ng bansa, lalo na sa ekonomiya, mukhang may tatabi. At lalo pa sa international ngayon, ang daming nangyayari. Maraming apektado na kababayan natin sa mga labanan sa Israel. Kahit na itong nangyayari with China, mahalaga na magkaroon talaga sa mga leader, yung tunay na leader, na pag-isipan ng bansa. Pero yung nangyayaring pamumulitika ngayon, mukhang hindi naman kataka-taka. Kasi ginagawa na ito dati. Kaya lang, medyo lang ngayon, crisis
patungo tayo sa crisis, may hindi, pero tsaka isip na dapat. Oo, hindi, tsaka sabi ko nga, sabi nyo nga, kumakaharap po tayo sa mga global crisis, mas kailangan natin ng unity ngayon. Why this early? Bakit kinakailangan ganito kaaga? Sa haba, 2028 pa yung susunod na eleksyon. Yung susunod na eleksyon naman, bagamat local at saka may mga senador ho yun, ano pa naman to? Parang free for all pa rin eh. Oo nga eh. Actually, pwede pa naman talaga mag-usap sa mga problema ng bansa, no? At napakahalaga dahil meron na nga problema. Pero, alam mo naman ito mga politiko natin, sanay na tayo sa mga ganyang klaseng mga istorya. At basically, nag-iisip ang mga yan kung saan sa lugar sa susunod na mga hanayan, ano? Kasi ngayon hindi usapin lang ng simpleng eleksyon. Ang nakikita mong hanayan ngayon ay para sa susunod na mga eleksyon. Sa 2028 na. Oo. Alyansa mga usapin dito sino yung kakasama, sino yung kalaban. Yung ganitong klaseng usapan, matagal talaga yan. Kaso yung ibang nag-ambisyong maging presidente, too early nag-prepare. Diba? Pag-usapan natin si dating presidential aspirant Villar, si Mar Rojas, si Binay. Lahat naman sila hindi nanalo eh. sa haba ng kanilang paghahanda eh. Di ba? Yun na kasi nasabi ko eh. Meron naman panahon pa para gawin nila mga trabaho nila sa gobyerno. Focus na lang muna sa trabaho. Focus na lang muna sa trabaho. Sana. Kung Naku. Talaga. Prof. Gaya ng mga tao. Biglang pumangit ng signal natin. Ano? Na sinabi nyo, focus na lang muna sa trabaho. Biglang pumangit. Anyway, Prof, maraming salamat for joining us. Thank you. Magandang umaga po. Thank you. Halong dra. Damo ka salamat. Si Professor Ramon Casiple, isa pong political analyst. Ayan, paalala ho natin sa ating mga politiko, too early para ho sa mga political moves ho ninyo. Maganda umaga, Pilipinas! Pero, too early man daw dyan sa Barangay 13A sa Bato, Caloocan City, si Sherwin Alparo. Lakasan na ninyo ang inyong mga radyo. Mamimigay yan ng 1,000. Palitin natin ang malakas promo ni Santa Claus. Sherwin Alparo ay nandyan sa Barangay 13A sa Bato, Caloocan City. PNP may person of interest na sa pagpaslang sa retiradong sundalo sa Bolinao, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, RS38. Freddy? May person of interest na mga investigador ng Bolinao Police sa pagpaslang sa retiradong sundalo na si Rodrigo Carolino Crido Jr., 53 anyos residente ng Barangay San Roque, Bolinao. Magugunitang alas 6:45 ng umaga ng Lunes habang patungo sa kanyang taniman ng gulay ang biktima, pinagbabaril ito ng riding in tandem suspect na mabilis tumakas matapos ang krimen. Nagtamo ng tama ng bala sa katawan ng biktima na nadala pa sa paggamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Ayon kay Bolinao Chief of Police Lieutenant Colonel Radino Villi, may person of interest na sila sa ngayon pero nagpapatuloy pa rin ang kanilang masinsinang pagsisiyasat upang mabatid ang motibo sa pagpaslang sa biktima na kasalukuyang nakaburol sa kanilang tahanan sa Barangay San Roque, Bolinao. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Masantosyo Kabasani, Chikiamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Pangulong BBM, nasa Amerika pa rin. Anong latest doon? Let Narciso, RH14. Let. Inimbitahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang world finance and technology leaders at experts na pasukin ang digital banking at digital startups sa Pilipinas. Sa kanyang mensahe sa Singapore FinTech Festival, iprenisenta ng Pangulo ang Pilipinas bilang Digital Innovation Hub na nagsusulong ng digital transformation. Ayon kay Pangulong Marcos, kinikilala ng bansa ang lumalaking presensya ng digital banking. Kaugnay nito, hinikayat ng Presidente ang fintech participants na subukan ang posibleng partnership sa digital industry sa Pilipinas.
Tiniyak naman ito ang kahandaan ng bansa sa pag-adapt sa makabagong teknolohiya para makatugon sa demand sa digital services. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Yung dating mayor daw po ng Mexico, Pampanga, pinakulong dahil nag-leak ng impormasyon sa isang executive session ng Senado. Detalye na balita mula kay Manang Milky Rigonan. Manang Milky, RH12. Ibinakulong ng House Committee on Dangerous Drugs si Teddy Tumang, ang dating mayor ng Mexico, Pampanga, matapos hindi maituro kung sino ang nagsabi sa kanya sa mga napag-usapan sa isinagawang executive session ng komite. Ipinag-utos ng komite na i-detain si Tumang sa Batasan Pambansa Complex ng hanggang 30 araw, maliban na lamang kung may mas maagang babawiin ng komite. Ayon kay Congressman Robert Ace Barbers, ang chairman ng komite, ang detalye ng executive session ay binanggit ni Tumang sa kanyang press conference noong October 11, dinaluhan ng local media at naka-live sa Facebook. Nang tanungin ni Barber si Tumang kung sino ang nabigay sa kanya ng naturang impormasyon, sinabi nito na hindi daw niya personal na kakilala ang nagsabi sa kanya at hindi niya rin alam ang pangalan nito. Iginit naman ni Congressman Romeo Acop ang pangailangan na makilala kung sino ang nagsabi kay Tumang para mapanagot din ito. Matatandaan nagpatawag ng hearing ng House Committee on Dangerous Drugs kaugnay ng na-recover na 530 kilos ng shabu na nagkakalaga ng 3.6 billion pesos sa isang warehouse sa Mexico, Pampanga. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Kaya paalala sa mga marites. Ayun. Sinabi ni ganito, sanabi sa akin. Tapos siniwalat niya naman sa kanyang social media. Ang tawag ho doon, chismis. Mahigit naman sa 700,000 na bilang ng mapangupis beneficiaries na dating tinanggal sa programa muling makatatanggap ng ayuda. Detalye mula kay Bal Gonzales sa RH5. Bal? Maagang pamasko ito, Kuya Angel, nahatid ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kabuuang 761,140 families nauna nang inalis bilang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito'y dahil simula sa Nobyembre 30 ay makakatanggap na muli ang mga ito ng tulong pinansyal sa ahensya. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Romel Lopez, bukod sa cash assistance ay makakatanggap din ang mga benepisyaryo ng kanilang rice subsidy. Una nang ipinag-utos ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang pagbabalik ng cash grant sa nabanggit na pamilya matapos ang ginawang reassessment dahil nangangailangan pa rin ang mga ito ng tulong mula sa gobyerno. Ang retroactive payout para sa mga kwalipikadong pamilya ay saklaw ng memorandum na nilagdaan ni Secretary Gatchalian para mabayaran ng 4Ps beneficiaries mula Enero hanggang Setyembre 2023. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Bal Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Bal. Sa showbiz, o ba si Claudine Barreto, may pinariringgan na naman. May mga pinatutot sa dahan. Sino ba yan, Gorgie Rula? Gorgie? Nagpatusada si Claudine Barreto sa kasalukuyang karelasyon daw ng dati niyang asawang si Raymart Santiago dahil sinasabi nitong bad influence daw ito sa aktor. Hindi raw naging maayos ang komunikasyon at pag-uusap nila ni Raymart pagdating sa annulment case at custody ng kanilang mga anak dahil sa hindi raw maganda ang impluensya ng kasalukuyang niyang karelasyon. Hindi niya binanggit na si Jody ito pero ilang beses namin tinanong sa kanya at sabi niya huwag na lang daw muna sa ngayon. Ayaw na raw niyang maging nega. At bukod pa riyan, magpo-promote daw siya ng bagong drama series niya sa GMA7 na Lovers Liars na ipinuduce ng Regal Films. Ayaw daw niyang gamitin ang isyong ito para lang mapag-usapan. Magiging nega lang daw ito sa kanilang promotion. Heto ang bahagi ng pahayag ni Claudine Barreto. I don't want, ayokong balida ng malas yung Lovers Liars. Lalo na syempre, Legal Films, puro Chinese, diba? So ayokong balida ng malas yung Lovers and Lovers. So I'd rather na huwag na lang pag-usapan. Kasi lalabas lang yan soon, very soon. Dahil na sinabi ko, may mangyayari.
Yan ang bahagi ng pahayag ni Claudine Barreto. Hindi man nagbigay pa ng reaksyon si Raymart kaugnay rito at kahit din naman ang kampo ni Jody Santa Maria kung siya nga ba talaga ang tinutukoy ng aktres. Ongoing pa ang annulment case nila Claudine at saka ni Raymart pero mabagal daw ang pag-usad nito. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Samantala, ulitin ho natin, nasa Barangay 13A, Bato, Caloocan City ngayon, si Sherwin Alparo at ang kanyang grupo na hinahabol ng aso. Ano, buhay muna tayo. Sherwin, baka mamaya wala pang anti-rabies sa vaccine yan, ha? 43 na, makalipas ang alas 5. Ang balik. Iriga City. Akala ko ang Iriga nasa may bandang Bicol. Nandiyan pala sa Batangas. Diba? Batangas Express. Iriga? Iriga. No. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol. Lalong-lalo na kung ngayon po ay pupunta sa Iriga City. Ayan, ha? Dalawang formulation ng family alcohol. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo inyong mga kamay. Ngayon, yung mabangong family rubbing compound improved alcohol, yun yung ginagamit naman ng mga komadrona, mga doktor, mga nurse, mga nagtataxi, mga nagdadrive, mga barbero for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Eto na, mamimigay na tayo ng pera. Dahil malakas ang kakong makinig sa DZRH, malakas ka rin sa amin. Itoto nyo na ng malakasan ang inyong radyo at makakay na ang matyempohan ng aming roving reporter na nakikinig o nanonood sa DZRH. Instant, mananalo ka ng malakasang 1,000 pesos sa DZRH Malakas promo hatid sa atin ng kauna-unahang radyo sa Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sherwin, sino nagpahabol sa aso? Ako. Ay, ingat ka. Yung bang mga aso nila dyan na bakunahan? Mukhang may bakuna naman. Okay. Pero hindi naman ako natali. Okay naman. Kaya. Ayan. Pero dito, Barangay 13 sa San Roque, dito sa Caloocan City. At hindi nga lang malakaso yung mga aso. Kundi malakaso. Kung nakikita ito, imagine mo yung pakikinig na mana pa niya. Pinamana sa kanya ng mga magulang niya na kanyang nanay at tatay na tuwing umaga magbubukas ng radyo. Naman. Nagulat ako nung pagdaan namin dito. Talagang alam niya kagad na DZRH yung kanyang nakakausap dahil kakilala ka. Eto si Nanay. Nanay, magandang umaga po. Pangalan niyo po? Relly Dela po. Si Nanay Relly. Nanay Relly. Sa DZRH. Nay. Nay, sino anong pangalan ng aso nyo? Kulitis. Si Kulitis. Ayan, Kulitis. Kaya pala ang kulit. Yan o. Sige. Thank you ha. Thank you, Nay, ha. Sa inyong pakikinig lagi sa DZRH, ha. Anyway, Nay. Ay, Kulitis, huwag ka nga maingay. Hindi marinig ni Nanay ang tanong. Nay. Anyway, lalakasan ko na lang, Nay. Ngayong personal ho ninyo nakasarap si Sherwin Alparo. Guwapo ho ba siya sa personal? Hindi daw Pambira talagang Kulitis to. Pambira talaga si Kulitis. Anyway, Nay, sige. Baka iba pang masagot eh. Ayan yan. Lakas naman. Diba? Habang naglilinis ng kanyang pag-umaga, yan, kasama niya. At itong si Kulitis, dalawa lang pinakikinggan niya. Ikaw at saka itong napakaingin na atong Kulitis. Sige, bigyan na natin yung pera. Bigyan na natin yung pera. Sino ba po rito mo announcer pag-umaga, Nanay? Angelo Palmores. Angelo Palmores, bigyan ng 1,000 pesos yan! Congratulations! Thank you po ng marami. Walang ano po. Maraming salamat at alam mo, hindi niya inaasahan na magagawin ang DZRH dito kaya naman ang pagtapat ng ating mobile. Talaga namang tuwan-tuwa siya na alam niya na meron nga namimigay ng 1,000 pesos sa DZRH. Maraming salamat po, Sir Angelo.
sa biyayang binigay nyo. Okay, thank you. Thank you, Nay. Maraming salamat at malakasan tumatong sa rate dahil mga kayo na susunod natin 1,000 pesos sa Visa Age Malacash promo. Ay, number 6, sa Kalwin Batang Saro, tuloy-tuloy sa magbabalik na tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ang kaganda ng report ni Sherwin, may background talaga ni Kulitis. Hindi ko tuloy maitanong kay Nanay. Bagong-bago yung radyo niya Nay, sabi niyo pinamana yan sa inyo ng inyong mga magulang paano ha? Yan ho ba dala ni Yamashita nung dumating sa Pilipinas o yan nabili kasi yung panahon ni Napoleon Bonaparte? Joke lang, pambira kayo. Maganda umaga, Pilipinas! Baka naghahanap pa ho kayo ng pamasko ha. Huwag kalimutan, Tangerine Chocolate available po sa 0919-095-5935. Tulungan ho natin itong ating mga magsasaka, yung mga magniniyog ho natin dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na dating umaasa sa Kopra, ngayon po ay mga MSMEs na. Ang binibenta ho nila, Tangerine Chocolate. At ang mga variants ho niyan, mahigit 10, gumagamit din po ng mga produce galing po sa kanilang mga bukid. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa ating kapwa Pilipino kundi ang mga Pilipino? Kaya tangkilikin ho natin ang gawang atin. Ang sabi po ni Dr. Helen Tan, ito pong mga magniniyog na ito ay mga MSMEs at nagsisikap na magkaroon ng magandang buhay, magandang hinaharap. Kaya tulungan ho natin na lumago din ang kanilang mga negosyo. Tangerine Chocolate, produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Tawag na ho kayo sa 0919-095-5935. Ano pang iniintay ho ninyo? Magregalo na ng Tangerine Chocolate ngayon pong Pasko. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, babaeng umano'y supplier ng shabu sa isang barangay sa Valenzuela, timbog sa Mayabas Operation. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Bahay buntag, Gwede Gel, suwak na sa kamay ng Valenzuela Police ang babaeng umano'y supplier ng illegal na droga sa Francisco Street sa barangay Gente de Leon dito sa Valenzuela. Ayon dito kay Police Colonel Distora Jr., sinalalim muna sa intelligence operation ang kalaw na suspect na si Sheila Slee, 44 years old, residente sa lugar. Nang magpositibo ay agad ikinasabay sa operation kung saan ay nasamsam sa kanya ang umano'y 25 gramo ng shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Gamit ang 81,000 pesos ng magbayaran, na agad naman kinagat na suspect mula sa nakasibilyang police. Agad na pinusasa si Sheila kung saan ay sasamba ng kasong paglabag sa Republic Act 9165. Wala pa rin sa kaurana sa Pilipinas, DZRH, ako sa Resort 3, Edwin Duque. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang ating umaga, kung magandang ating gising, dapat ho, maganda ho ang ating tulog. Kaya mag-Ultabayo. Ang Ultabayo po ay ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available po sa Pilipinas, panlaban ho natin sa ating puyat, sa stressful na buhay at ang kakulangan ng tulog. Ang postbiotic po naman ay dinevelop ng mga Hapon at ito po ay inilagay sa isang capsule. Ang tawag ho dyan ay Ultabayo. Ang Ultabayo ay rekomendado ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration. Ngayon, para ho sa inyong mga katanungan, mga concerns ho ninyo sa kalusugan, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Ang Ultabayo po ay meron ho talagang mga hinirang, mga kinuhang mga health expert na sasagot po sa inyong mga tanong. 0917-110-6580. Tawag na! Sa panahon ng stressful na buhay, kailangan natin ng kaagapay, nandyan po ang Ultabayo. Huwag ho kayong mag-alala, malapit-lapit na po itong maibenta sa mga pangunahing botika. Maganda umaga, Pilipinas! Kasado na maging online ang application para sa visa ng mga nais bumisita sa Schengen area sa Europa. Ayon sa Spain Interior Minister na si Fernando Grande Marlaska, ilulunsad na ang online visa system sa mga susunod na linggo upang mapadali ang application process ng mga magtutungo sa Europa. Pero hindi yata kasama dito ang UK, ang London. Ibig sabihin, i-upload na lamang ng aplikante ang kanilang dokumento at electronically ang pagbabaya dito. Oras na maaprubahan at tapos dumaan sa database cross-checks. Makatatanggap ang aplikante ng cryptographic signed barcode. Ganyan pa man, kailangan pa rin first-time applicant, kailangan ng first-time applicant at yung may mga bagong travel documents na magpunta para naman sa in-person appointment. Antabayan po ninyo mga detalye tungkol dyan. Pero ito, hindi nyo na kinakailangan ng appointment. Pwede na ho kayong pumunta dahil 20 units na lamang ho natitira. Yan po sa GA Tower 2. Proyekto po ito ng Westchester Realty. 50,000 pesos all-in down payment ngayon pong per month.
At may chance ho kayong manalo pa ng 50,000 worth of appliances. Kung ngayon ho kayo magpapareserve o bibili. Ano ha? Habol na ho kayo 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Paano po? Paalam na ho tayo dahil susunod ng 2x2. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po mula sa British doctor, writer at siya po yung gumawa ng Sherlock Holmes sa karakter noong 1887. Si Ginoong Arthur Conan Doyle, Dr. Arthur Conan Doyle. Ang sabi ho niya, mediocrity knows nothing higher than itself, but talent instantly recognizes genius. Ano ka ba? Mediocre ka ba? Genius ka? Alamin ho ninyo sa mga susunod na sandali. 2x2 in just well. May tanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. ACS Balita, susunod na rin. Maganda umaga, Pilipinas!